anemia sa Pinoy school-age children. Ating pag-usapan kasama si Sir Kim Irvin Protasio, Science Research Specialist 2 ng DOST, Food and Nutrition Research Institute or FNRI. Sir Kim, magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po, Ma'am Nina and Sir Edu. Sir Kim, una po sa lahat, ano po ba ang anemia para sa kaalaman ng ating mga kababayan at ano ang simptomas at posibleng sanhi ng sakit na ito? Okay po, so ang anemia po ay isang medical na kondisyon kung saan ang ating katawan ay kulang sa healthy red blood cell. Ang red blood cell po o yung mababa yung hemoglobin level kaysa dun sa compare na normal level niya. So ang hemoglobin po ay partly binubuo ng iron kung saan ang hemoglobin po ay nagsisilbing transporter or carrier ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan upang mag-function. Kapag kulang po ang hemoglobin sa ating katawan, kulang din po yung oxygen na deliver sa bawat parte ng katawan. So maaaring mag-manifest po ito sa iba't ibang sintomas tulad ng mabilis na pagkapagod, pagkahilo, pagkahapo, or pagkahingal. So yun po. So marami pong posibleng sanhi ang anemia. Isa na po dito ang diet natin. No? So ang diet na kulang sa vitamina at mineral tulad ng iron, folate at vitamin B12 po ay maaaring magdulot ng anemia. So halimbawa, ang mga pagkain or diet na kulang sa mga good source ng iron tulad ng karne, karneng baboy, karneng baka, or manok, at saka mga gulay tulad ng malunggay at talbos ng kamote ay maaaring magdulot ng anemia. Isa na rin po dito ang mga parasitic infection natin, no? So yung mga uod o yung mga parasites sa ating katawan. So ito'y nakaka-impede sa utilization ng mga nabanggit ko na vitamins and minerals. Posible din na dahil sa iba't ibang socio-economic and demographic characteristic ng ating household at ng bata. Tulad ng, for example, yung income level nila or yung kakayahan nilang bumili ng pagkain. Sir Kim, sorry, follow-up lang ha. Speaking of symptoms, kasi popular na belief, no, kapag sobrang puti or maputla yung mga bata o mga tao. Or mga tao, tulad ni partner natin dito. May Anemic anemia raw siya? ba ako? Ayun po. So, Just by looking at me or somebody, can you tell? Posible pong maging parang manifestation sa na maputla tayo kasi again po ang red blood cell natin yung nagbibigay ng mapusyaw na kulay natin, no? So kung kulang po tayo sa healthy na ganoon, maaring mas tayo ay mas lighter or pale yung kulay natin. Mas maganda po na tayo ay magpa-check or magtingin tayo yung sa dugo natin para mas ma-confirm po natin talaga na siya ay anemia. Anong klaseng blood test yung kailangan mo para ma-confirm kung ako ay anemic o hindi? Okay po. So ang kailangan natin po doon ay magpakuha tayo ng dugo yung sa CBC natin. CBC So, lang, ayan po. simple So, lang. Yes, simple Very lang basic. naman po at madali nating malalaman kung tayo ay anemic. So ayun po. Okay. Ngayon, ayon po sa datos ng DOST FNRI, gaano karaming Pinoy school-age children ang may anemia ngayon? Okay po. So, kasalukuyan po ang national estimate ng anemia sa school-age children natin ay 12.1%. Ito ay kinukonsiderang public health problem of mild significance po. No? Ito ay base sa 2018-2019 Expanded National Nutrition Survey na isinagawa ng aming institusyon. Kung mapapansin niyo po, ito ay post-pandemic pa, ay pre-pandemic. Pre-pandemic pa lamang po. No? So, kasalukuyan po, kami po ay nagsasagawa ng National Nutrition Surveys and nagsimula po siya last year at ngayon taon po ay kinocontinue namin upang magkaroon po kami ng mas updated na datos regarding sa anemia. So ayun po. Kung 12.1%, mga ilan po yan? Estimate. Mga isa sa 10 batang school-age children po sa Pilipinas. When po you siya. say school age, ilan taon po yun? So yung school age po natin, yung kinoconsider natin is yung 6 years old and 1 month to 12 years old po 6 to natin 12. sila. Yes po. Sila, ito po yung mga bata natin na nasa school pa, yung kadalasan Malikot naglalaro pa pa. yan, laro ng laro. Sila po yung nag-undergo pa ng rapid growth and development. Oh, and so that's very worrisome, knowing that 1 out of 10, and this is pre-pandemic pa ha? That's big number. Oo, ay may anemia po ngayon. Baka ito rin ba ay maaaring dahilan kung bakit bansot or stunted, hindi matangkad po yung ating mga kabataan?
maaaring ito po ay nakaka-contribute dun sa ating problemang stunting. No? Pero mas maganda po kasi kung magsasagawa tayo ng mga further study para mas mapatunayan natin na may relationship po talaga ang anemia sa stunting na problema na natin ng ilang dekada na po. So, ayun po. Oo, baka sabihin genetics. Sana kung pwede tayo rin. ay katulad ni Yusek Edu na matangkad talaga. Sir Kim, sa inyong mga espesyalista, ano nakikita niyong sanhi ng ganitong prevalence ng anemia nga sa age group ng mga school-age kids? Okay po. So, base po sa aming bagong pag-aaral, nakita namin doon ang mga batang 6 to 9 years old ay mas malaki ang tsansa na maging anemic. So, marami pong pag-aaral sa US ang nagsasabi na ito ay dahil sila ay nag-undergo pa ng rapid growth and development. So, kailangan po ng mas madaming iron or yung sa hemoglobin sa ating katawan. So, another findings po namin ang mga bata na kabilang sa mga pamilyang hindi benepisyaryo ng 4Ps or yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa mga rural areas at hindi benepisyaryo ng National Dietary Supplementation Program sa urban area ay mas malaki ang tsansa na sila ay magkaroon ng anemia. So isa pong nakaka-alarma din na findings ng aming pag-aaral ay ang mga batang overweight o obese, yung sobra sa timbang, ay mas maliit ang tsansa nila na magkaroon ng anemia. Okay. So, mas maliit po yung chance nila. So, may mga pag-aaral po sa US na nagsasabi na ito ay dahil maganda na po yung iron store nila sa katawan at posible din na dahil sila ay madalas kumakain, nai-insure na nakakain na ganun yung mga karne, mga gulay. So, ayun po. Alright. Pero syempre ayaw rin natin ng sobrang taas or bigat ang timbang or obese na mga bata. Kahit sabi mong wala nga siyang anemia, pero prone naman siya sa iba pang mga sakit paglaki niya. Yes po, tama po yun. No? So ang overweight and obesity po kasi ay maaaring magdulot pa ng iba pang non-communicable diseases. Hindi lamang po habang bata sila, kung hindi pagtanda nila tulad ng diabetes, cardiovascular disease. Kaya po, mas hinihikayat po natin ang ating mga kabataan na i-maintain natin yung normal body weight para sa overall na kalusugan. So, sir, ano po ang maaaring maging banta nito sa kalusugan? Itong anemia, no, na sinasabi natin, 1 out of 10 school-age children meron sa ating bansa. Kung hindi po natin ito matututukan. Okay po. So, hindi lamang po ito yung pagkahingal agad natin o yung pagkapagod natin pag tayo ay gumagalaw o may ginagawa tayo. No? So, ang iba pa pong komplikasyon ng anemia ay ang tulad ng impaired cognitive functioning and development. So, more on sa thinking po ng ating mga school-age children. So, malaki po ang epekto nito sa kanilang school performance. Maaari din pong bumaba ang kanilang resistensya sa infection. At siyempre po, maaaring maapektuhan nito yung human capital development nila. So sa paglaki po nila, maaaring hindi sila makapag-contribute ng mas maayos ating labor force. So yun po. Kaya dapat kahit mild public health problem ito, kailangan po natin siyang tutukan at habang bata pa lang ay masolusyonan na natin. Sir Kim, sa pagkakalam nyo, paano ba tinutugunan ng pamahalaan or ng gobyerno itong problema sa anemia sa school-age children natin at sa palagay nyo, ano pang kailangan gawin para talagang ma-address itong issue na to? Okay po. So, actually, madami tayong pwedeng gawin. No? Pwede natin i-capacitate yung ating mga magulang and yung mga guardian kasi sila yung may close contact sa mga school-age children natin. Pwede natin silang turuan ng tamang pagkain or yung halimbawa, paggamit ng mga food guides tulad ng Pinggang Pinoy or menu calendars kung saan makakakita sila ng mga recipes na madaling lutuin at mura at masustansya. So yung mga Pinggang Pinoy and food guides po natin, pwede i-download sa aming website sa DOST FNRI at libre naman po ito. So isa pa pong pwede natin gawin tulad ng nabanggit ay suportahan po natin yung mga existing na government program natin tulad ng 4Ps. No? Siguro mas maganda kung mas mapalawak natin and mas madami tayong makover na household. Kasi ang 4Ps po ay hindi lamang pagbibigay ng financial assistance. Ito din po ay nagbibigay ng nutrition education sa mga nanay, ini-encourage ang mga batang pumasok upang matuto, hindi lamang sa yung mga basic natin, English, Math, Science, kung hindi, matuto din sila sa tamang pagkain. So, ayun po, maaari din po nating mas palakasin pa yung pagtutok dun sa mga regular na konsulta or check-up ng bata kasi dun po natin mas mako-confirm kung meron po ba talaga silang anemia at yung mga iba pa pong komplikasyon na dulot nito. Tama yun, partner. Hindi
pinoint out ni Sir Kim, tayo po sa DSWD, nabanggit nyo nga yung 4Ps, ang mga ibang programa namin, yung mga feeding program, talagang we make sure, tulad ng food stamps program, hindi lang tayo nagbibigay ng pagkain. We make sure na yung pagkain na binibigay natin, nutritious. No? So, two-pronged approach talaga yan. Ano? We address hunger, we also address malnutrition. Kasi mamaya, bigyan mo ng food stamp, ang bilhin, puro chichirya, Tama, puro oo. instant noodles. Kailangan healthy and nutritious food lang. Oo. Yes, Pag po, binigyan mo tama po. ng pera yung bata, unang bibilhin eh. Candy, Candy. chichirya. So, you cannot really trust them na bumili ng nutritious food. Para po sa kaalaman ng mga magulang na katulad ko, ano po ba ang mga pagkain na rich in iron? Totoo ba yung mga dinuguan, Ayun po. atay? So sa mga pagkain, ang mga halimbawa po ng mga pagkain mataas sa iron ay yung mga karne natin, yung mga karneng baboy, manok, at saka yung sa baka. Pero again, kailangan po natin itong kontrolin or parang may moderation, variety, and balance po tayo. Wag naman po natin siyang kainin ng kainin kasi good source of iron po ito. Ano, dapat may Maging ano ka na lang, meat eater ka lang. Opo, kailangan i-complement din natin to ng consumption ng Carnivorous. gulay natin na mataas sa iron tulad ng malunggay, yung mga alugbati, yung mga talbos ng kamote, yung mga kulitis, yung mga ganun po. So yun po, yun yung mga magagandang source ng iron po na pwede ni nanay na ihanda o ilagay o gawing sangkap sa mga kanyang lulutuin po. Totoo po ba na pag mas green yung green leafy vegetable, mas nutritious? Okay po. So may ganun po tayong notion, no? So mostly po ng green leafy vegetable natin ay nutritious naman talaga kasi ang ating mga gulay ay in general ay nutritious Kasi yung naman po malunggay talaga. dark eh, dark Yes, green. oh, dark And sabi green nyo, siya. very rich in iron. Yes po. So, ayun po. Masustansya ang ating mga gulay pero ang challenge natin sa ating mga bata is bihira po ang kumakain na ng gulay ngayon dahil sa presence ng mga fast food natin, kasi convenience, madali nang lutuin, kahit saan meron. Kaya po, again, isang challenge sa ating mga magulang, hindi lamang sa nanay or guardian, no, na mapakain natin ng well-balanced diet ang ating mga anak. Ayan, maisingit ko lang tamang-tama kasi dun sa programa ko na bago, yung Health at Home, we tackle also nutrition. And we teach the parents kung paano nila i-incorporate yung mga green leafy vegetables sa mga recipes para po sa ating mga anak. So, panoorin mo kami every Saturday yan, 7 ng umaga. Dito po sa PTV4. Next time, ang i-guest natin, syempre, si Sir Kim. At eto nga, sa ibang usapin naman, maaari niyo po ba kaming bigyan ng detalye dito po sa inyong gaganapin na DOST FNRI Seminar Series sa July 3 to 4 ngayong 2024? Okay po. So, ang aming department po, Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, ay nagsasagawa ng taunang seminar series kung saan aming pinapalaganap or binabahagi sa general public ang mga bagong pag-aaral, impormasyon at inobasyon sa food and nutrition. So, ngayong taon po ang aming 50th DOST FNRI Seminar Series na may temang Golden Years of DOST FNRI Seminar Series. So, amin pong iniimbitahan ang ating mga nutritionist, dietitian, food tech, scientist, media, mga partner natin sa local government unit, mga barangay healthcare workers, barangay nutrition scholar natin, upang dumalo sa pagtitipon na ito kasi dito po natin ipipresent yung mga latest sa food and nutrition and hoping na makakakontribute ito para malutas natin yung matagal na nating problema sa malnutrition. Right. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Kim Irvin Protasio, Science Research Specialist 2 ng DOST FNRI.